Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 1 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Umiikot ang prologe sa buhay ni Kim Dokja, isang ordinaryong 28 anyos na contractual worker na ang buong kabataan at pagtanda ay tila nakatali sa isang web novel na pinamagatang 3 Ways to Survive in a Ruined World, o mas kilala bilang Ways of Survival. Ang nobelang ito ay may kabuuang 3,149 na kabanata at isinulat sa loob ng 10 taon ng halos hindi kilalang may akda na si Tai LS123. Mula pa noong 3 taon niya sa middle school, matyaga na itong sinusubaybayan ni Dokja. Sa gitna ng pangungutya at pambubuli sa kanya sa paaralan, pagkabigo sa entrance exams, mahirap na karanasan sa military service, at paulit-ulit na paglipat ng trabaho hanggang sa maging isang simpleng kontraktwal na empleyado. Ang nobelang ito ang naging tanging bagay na hindi nagbago sa kanyang buhay. Hindi man ito sikat o puno ng tagahanga, para kay Dokja, ito ang pinakamahalagang kwento sa kanyang mundo. Nang makita niya ang salitang komplete sa huling kabanata, nakaramdam siya ng halo-halong lungkot at kasiyahan. Para bang isang mundo ang tuluyang nagwakas. Nangako ang may akda na may darating pang epiloge, kaya nag-iwan si Dokja ng taos-pusong mensahe ng pasasalamat. Maingat siyang pumili ng mga salita, natatakot na baka may masabi siyang makasakit sa may akda. Para sa kanya, hindi lang ito isang nobela, ito ang naging bahagi ng kanyang buhay. Nang makita niya ang statistics na halos isa hit na lamang bawat kabanata, nakaramdam siya ng matinding emosyon. Iniisip niya na marahil siya ang nag-iisang mambabasa na nanatili hanggang sa huli. Ang ideya na nagsulat ang may akda ng mahigit 3,000 kabanata sa loob ng 10 taon para lamang sa iisang mambabasa ay tila isang personal na himala. Bilang pasasalamat, nag-post si Dokja ng rekomendasyon sa recommendation board ng platform. Ngunit imbes na suporta, pangungutya ang natanggap niya. Pinagkamalan siyang troll o mismong may akda na nagpapanggap lamang upang ipromote ang sariling gawa. Napahiya siya at hindi na mabura ang kanyang post dahil na-report na ito. Nais sana niyang magbigay ng donasyon sa may akda, ngunit kapos siya sa pera. Kahit ang maliit na halaga ay mahalaga sa kanya bilang isang simpleng empleyado. Bigla siyang nakatanggap ng pribadong mensahe mula kay Tai LS123. Nagpasalamat ang may akda at sinabing natapos niya ang nobela dahil sa patuloy na suporta ni Dokja. Ibinahagi rin nito na nanalo ang nobela sa isang kompetisyon bagamat hindi kilala. Pinili ni Dokja na maniwala. Sinabi rin ng may akda na magsisimula ang monetization ng nobela kinabukasan ng alas 7 ng gabi at magiging bayad ang epiloge. Kahit alam niyang mabigat sa bulsa ang kahit maliit na bayad, nangako si Dokja na bibilhin niya ito. Pagkatapos ng usapan, hindi na muling nag-reply ang may akda. Iniwan si Dokja na may halong tuwa, inggit at pagdududa tungkol sa regalo na ipinangako. Pagkatapos nito, ipinakita ang pang-araw-araw na buhay ni Dokja. Sa subway pa uwi, nakasabay niya ang kanyang katrabaho na si Yo Sangah mula sa HR department. Siya ay masipag, matalino, at kamakailan lamang ay na-promote bilang regular employee. Kitang-kita ang kaibahan nila, habang si Sangah ay nag-aaral ng Spanish sa tren at patuloy na pinapabuti ang sarili, si Dokja naman ay nagbabasa lamang ng web novel. Nang tanungin siya kung anong binabasa niya, nahihiya siyang amining web novel ito at inihambing na lamang sa The Lord of the Rings. Sa isip niya, malinaw ang genre ng kanyang buhay, realism ito, hindi fantasy. Hindi siya bida, isa lamang siyang solo na tao. Ang kanyang pangalan na Dokja, na maaaring makahulugang only child o reader, ay tila sumasalamin sa kanyang kapalaran bilang tagamasid lamang ng kwento ng iba. Habang nag-uusap sila, napaisip siya, paano kung iba ang genre ng kanyang buhay? Paano kung fantasy ito? Maaari kaya siyang maging bida? Ngunit agad niya itong itinanggi sa sarili. Naniniwala siyang nakatadhana siyang maging isang ordinaryong mambabasa lamang. Bandang alas -6:55 ng gabi, 5 minuto bago magsimula ang monetization, nakatanggap siya ng email mula sa may akda na may kalakip na attachment, ang ipinangakong regalo.
Sabik ngunit walang kamalay-malay sa mangyayari, binuksan niya muli ang API upang mag-iwan ng huling mensahe ng pagbati. Ngunit bigla niyang natuklasan na wala na ang nobela. Parang nabura ito sa sistema, walang bakas, walang anunsyo, sa sandaling iyon, namatay ang ilaw ng subway. Biglang huminto ang tren na may malakas na ingay. Nagkagulo ang mga pasahero. Ang anunsyo ng engineer ay hindi isang karaniwang paghingi ng paumanhin, bagkus, desperadong utos na tumakas bago tuluyang maputol ang linya. Eksaktong alas -7:00 ng gabi. Tila kasabay ng oras ng monetization, isang misteryosong mensahe ang umalingaw-ngaw, ang libreng serbisyo ng Planetary System 8,612 ay tinapos na. Nagsimula na ang pangunahing senaryo. Sa sandaling iyon, nagbago ang realidad. Nawasak ang mundong realism ni Kim Dokja at napalitan ng isang mas madilim at mapanganib na genre. Ang mundong binasa niya sa loob ng 10 taon, ang wasak na mundo ng Ways of Survival, ay nagsimula sa totoong buhay. At bilang nag-iisang mambabasa na nakatapos ng kwento, maaaring siya lamang ang may alam kung ano ang mangyayari at kung paano makaliligtas. Dito nagtatapos ang prologue. Ang mambabasa ay tuluyang naging bahagi ng kwento. Nagustuhan niyo ba ang Kabanata 1? Patuloy lang sa pagsubaybay at tunghayan natin ang susunod na pangyayari. Maraming salamat.